Mga minamahal, ang pinakahuling bahagi ng ating banal na gawain, ito po ay pakikinig po ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Mga minamahal, let us all stand to show respect for the Word of God. God bless you, beloved. Brother Cap, everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo may dalangin. O buligilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataong galubos sa amin. Sa araw na to, ikaw amin na samba, napasalamatan, at napuri, mahal na Panginoon. Salamat. Thank you so much for the sweet Holy Spirit come down to us, my God, in our midst. Thank you so much for the great refilling and infilling revival of the Holy Spirit, Lord. Just commemorating this precious day, hallelujah, sa kamatayan ng ating aming malapanginoon. Thank you so much sa paghirap mo sa Kalbaryo upang kami magkaroon ng kaligtasan. So the first prayer, and first of prayer of David parents, the Lord, anoint me, Lord. I cannot think without you, my God. Open the man's thunder. Breath then and cast out demons and hindrances in our midst. Anoint me, God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God. There is no Savior, give them all honor and respect to the beloved parents and the Lord, and always remembering and cherishing their blessed preaching and teaching. And also greetings to the whole blessed Almeida children and all their family. And I greet also my beloved family also, my co-preachers, my co-workers, and so inyo lahat, mga minamahal po. Palakpakan po natin, Panginoon. So acknowledge also our beloved siblings, ang aking Ate Bit, akong pinaka-eldest sister na ko, Malapan Pramilo, sa aking duwa ka pamangkin, no? Praise the Lord. Salamat sa ating wala Panginoon nga, sila po'y nakapiling natin. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya salamat din sa nakaraos na po na kasalan sa aking anak, si Lablab. Salamat po sa mga nagsuporta, nagbigay ng suporta. Salamat po sa inyong pagkakaisa, mala Panginoon. At least, natapos na. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mamamahal, ating pag-aralan sa araw na to, how our dear Jesus solves our problems. Paano ang Panginoon magligtas ng ating mga problema? Amen. Sabi Jesus solves our problems not always by instantly removing our trials, but by transforming our hearts, granting divine wisdom, and drawing us into a deeper relationship with Him. So ito po ang ating mapag-aralan ngayon. Ang Panginoon daw ay lutos ang problema natin, hindi kagad-agad. Amen? Amen. Hindi kagad na tanggalin ang ating mga pagsubok sa buhay, kundi babaguhin muna ang puso natin at bigyan tayo ng divine langit nun kalunungan. At dadalhin tayo ng Diyos sa pinakamalalim na relationship sa Kanya. Kailangan ganun po ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya maintindihan natin bakit hindi nilutas ng Diyos ating problema. Dahil gusto ng Panginoon talaga na turuan tayo na magkaroon ng panampalataya, pagtitiwala sa ating puso, granting divine wisdom, magkaroon tayo ng sapat na karunungan, drawing us into deeper relationship with Him. Gusto ng Panginoon na lalo tayo mapapalapit. Mapalapit na palapit ang ating malalim na relasyon sa Kanya. Amen ba? Yan ang pinaka-importante. Para we have to know Him deeper. Mamalaman ko natin ng lubusan ang malalim. Ano ba talaga? Sino ba talagang Diyos nating pinaglingkuran? Pinagpala tayo na Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapayan. So dito po, sabi dito sa ating pag-aralan ngayon, the reality of our problems. Reality of our problems. Ano ba ang realidad sa mga problema? Sabi dito,
the inevitability of hardship. O na yan. Hindi mo talaga natin maiwasan. Hindi daw natin maiwasan ang kahirapan. Amen? The inevitability of hardship. Jesus never promised a problem-free life. Ang Panginoon wala daw nangako nga wala tayong problema sa ating buhay. Libre kita sa problema. May problema. Amen ba? Amen ba? Sabi ito, Jesus never promised a problem-free life. He said in this word, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Pag-ibasa ang Biblia, John 16:33. Anong sabi ng Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, Kabanata 16, ang talata ay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan nyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So sa sanlibutan, sa lupa, may mga problema. Hindi talaga natin maiwasan na walang problema. We are not free from the problem sa buhay natin sa lupa, sabi ng Diyos. Ngunit may pangako ang ating Panginoon na sabi nito, sa mga bagay ito ay sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. In this world, we have tribulation. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan po natin, Diyos. So kahit may mga kahirapan, may mga pagsubok sa buhay sa lupang ito, sabi ng Biblia, lakasan natin ang ating loob. Amen. Magpakatibay, magpakalakas. Kaya sabi dito sa Biblia kanina, ang gusto ng Panginoon, but God transforming our heart. Gusto ng Panginoon, babaguhin ang puso natin, tinuturuan tayo paano tayo magtiwala sa ating Panginoon at magkaroon ng sapat na karunungan sa paglingkod ni Diyos. Di ba sabi nito ni President Blanco nung Bible study niya dito? Anong pipiliin nyo? Yung wisdom o kamangmangan? Karunungan. Piliin natin ang karunungan. Di kung may karunungan tayo, malaman natin paano malutas ang problema. Amen ba? If you choose wisdom, you have to choose life. You choose to place the Lord. So, mayroon tayong sapat na karunungan. Hindi ka tayo problema, hindi tayo maghina. Kaya may sapat tayong karunungan. Ha? We know how to evaluate, how to solve our problem. Because we have wisdom. We have wisdom from our loving God. Pero kung wala kang karunungan, dali ka malugmok sa problema. Sabi mo lang, wala na pag-asa. Bakit ganun, Panginoon? Maraming tayong question. Kaya ayaw ng Diyos po yun. Tandaan po natin, mga minamahal, hindi natin, pangasabi ng Panginoon, hindi tayo free sa problema sa lupa nito. Ngunit ang gusto lang ng ating Panginoon, babaguhin ang puso natin na magkaroon tayo ng sapat na karunungan at gusto dadalhin tayo ng Diyos sa pinakamalalim nga relasyon sa Kanya. Kaya, pinahintulutan ang mga problema, pinahintulutan ang kahirapan, pinahintulutan ang mga bagay-bagay na sa buhay para Amen? Laksan mong loob mo, magalak ka, matuwa ka, share lang. Amen? Dinaig ko na ang sanlibutan. Walang tandata ng sanlibutan makapagpahirap sa Kristiyano. Sabi nga sa isang awit, no power on earth can tie you down. Walang kapangyarihan ng Satanas na makatali sa iyo sa lupang ito. Bakit? Dinaig na ng Diyos ang sanglibutang ito. Kaya wala makagapo sa atin, wala makatali sa atin, makababagsak sa atin. Bakit? Winasak na ng Panginoon ang sanglibutang ito upang tayo ay maging free sa lahat ng bagay sa lupa, upang tayo magkaroon ng kapayapaan plus buhay na walang hanggan. Sa tamang panahon, in a perfect time of God, ibigay ng Diyos ang katugunan sa ating mga problema. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ito na yung mga root cause ng problem. Root
cause, ugat na sa mga problema. Sabi ito, while we focus on our symptoms, finances, sometimes relationship in our family, health, sometimes sickness. But Jesus often focuses on the fundamental root, living in a broken, fallen world and our needs for His grace. Nakikita po ng Diyos yan. Kahit tayo minsan, yung root cause ng problema natin, ito po yung itawag na finances. Amen ba? Relationship sa pamilya. Health, minsan yung ating bumabagsak ang ating physical health. Ngunit ang Panginoon ay pumupokus palagi sa mga fundamental, yung lahat na nangyari sa buhay, mga fundamental, finances, health, problems sa ating pamilya, ay pinupukusan po yan. Nakikita pala ng ating mahal na Panginoon yan. Living in the broken, namumuhay tayo na parang broken, magulo, falling world, parang bagsak sa sanlibutan ito. Ngunit ang Diyos, naghahanap siya ng paano niya tayo supplyan sa ating pangailangan sa Kanyang grasya. Amen. And our need for His grace. Ang ating mga pangailangan sa Kanyang grasya. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay tumiwala sa grasya ng Diyos. Because we are saved through grace, not our works that we should boast. Niligtas tayo sa magitan ng Kanyang grasya, hindi po sa ating ginagawang mabuti at katwiran nga pa ipagmamayabang natin. Not our righteousness, the work of righteousness that we should boast, but because we are saved by grace. Ang Panginoon naghahanap ng solusyon sa magitan ng Kanyang grasya, paano mapunuan ang ating lahat ng mga pangailangan. But only trust the Lord. Be a good church. Sa Tagalog, lakasan nyo ang iyong loob. Magagatuwa kahit magalak. Share lang. Amen? Amen. Dahil sabi, I have already overcome the world. Dinaig ko na ang sanglibutan ito. So wala ka na problema sa sanglibutan. Amen? Amen. May problema pa ba? May problema pa ba sa lupa? Hindi mo kayo makasagot. May problema pa ba tayo sa lupa? Wala na. Sabi ng Pinoy, hindi ka dapat problema. Dinaig yan ng sanlibutan eh. Yung sabihin ko, dinaig na lahat. We must wait patiently, seeking for glory, immortality. Hintayin na lang natin na may pagtitiis. Wait patiently. Anong patiently? Sa Bisaya, hulat na lang na may painom. Amen. Wait patiently, waiting. Waiting for glory. Naghihintay, nagahulat ng kahimayaan at buhay na walang hanggan. Huwag lang tayo pabigla-bigla kasi gusto natin instantly eh. Amen? Mahilig tayo sa instant noodles, instant coffee, instant oatmeal, hindi nalalagain. Eh, ang Panginoon gusto niya, lalagain muna eh. Amen ba? May tinuturuan tayo, dinidevelop ang puso natin, He transform our heart. Nga paano tumiwala, umasa sa Kanya, na siya lang dapat asahan natin. Kaya siya po ang lulutas ng ating problema sa tamang panahon. Ang grasya niya ang tutulong at magligtas sa atin. Hindi po yung ating mga abilidad. Dahil linigtas tayo sa magitan ng grasya niya, hindi sa ating mga gawang dapat ipagmalaki natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Number 2, how Jesus solved our problem. Yon. How does Jesus solves our problem? Paano ng Panginoon lutasin ang ating problema? Nakikinig ba kayo? Jesus brings solution. Yon. Ang Panginoon magdadala ng solusyon through His divine character and power. Paano ng Diyos lutasin ang problema natin? Ang Panginoon magdadala ng solusyon sa magitan ng Kanyang makalangit na ugali at kapangyarihan. Jesus brings His solution through His divine character and power. Working in a four primary ways. Gagawa ang Diyos working in four primary ways. 4
na klaseng nangungunang pamamagitan ng paano lutasin ng Diyos ang ating problema. Una, by giving us His peace. 4 ways, working in 4 primary ways. Una, upang bigyan tayo ng kapayapaan. Kasi pag may problema, para magulo isipan natin. Di ba? Nagugulo tayo tungkol sa problema. Magulo, maraming problema. Maraming iniisip, maraming mga bayaran, maraming mga gastusan. Lahat, maraming humihingi. Minsan parang maririndi ka na. Amen? You feel fret and worry. Discouraged. Ngunit ang Panginoon, magdadala siya ng solusyon sa magitan kanyang ugali at kapangyarihan. Kaya una-una nabigyan tayo ng solusyon sa problema, una-una bigyan po tayo ng Panginoon ng kapayapaan para kahit may problema sa iyong paligid, payapang-payapa ka. Hindi ka problema. Hindi ka malulungkot. Hindi ka masubo. Lahat, sabi na po, bibigyan kita una ng kapayapaan. Everybody say, praise the Lord. Instead of changing the storm, hindi instead ko na babaguhin niya, palitan niya yung bagyo, unos, sa buhay natin, but Jesus comes our anxiety. Ang Panginoon ay pakalmahon niya ang ating anxiety. Ano yung anxiety? Kabalaka, pag-alala. Gigaling sa bagyo, bigyan tayo, pakalmahin ng Diyos ang ating problema sa isipan, kaya hindi na tayo mag-alala. Jesus comes, kalmahon niya our anxiety. Amen ba? Una-una magbigay siya ng kapayapaan sa atin para lalo tayong tumiwala sa ating Diyos sa kanyang kapangyarihan. Balakpak. Philippians chapter 4 verse 6, kaya hindi pag-ibasa. Philippians chapter 4 verse 6. Praise the Lord. Sa aklat ng Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa mamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa mga bagay-bagay. But in everything, lahat ng bagay by prayer and supplication with thanksgiving. Pinintulutan ng Diyos ang problema para hindi ka mag-alala sa mga bagay-bagay nangyari sa buhay mo ngayon. Ngunit sa Biblia, in everything, lahat ng bagay, dalhin mo sa panalangin. Nga may daing pagsusumamo at pagpapasalamat. And let your request be made known to God. Specifically, let your request be made known to God. How you pray, how you render supplication and thanksgiving to God. Sa mga panalangin, ito, let your request be made known to God. Kung anong nagpabigat sa iyo ngayon, anong problemang hinaharap mo ngayon, so huwag ka dapat mag-alala. Dalhin mo lahat ito sa panalangin pagluhod. Mga pagpuasa, mga karaingan, supplication, daing. Supplication, yung karaingan, daing mo, iyak mo, Lord, tulungan mo ako. Sa problema namin makayanan, lutasin mo ito. Ngunit pinasalamatan kita, di alam ko ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay. Then bangkitin mo sa harapan niya, ano yung problema mo? Let your request be made known to God. Intindihan niyo ba? Amen? Ano ba nagpapahirap sa iyo ngayon? Yun ang ipokus mo doon. Lord, tanggalin mo itong nagpapahirap sa akin. Lord, tanggalin mo itong bukol sa aking kuko. Amen. Amen. Yun, sabi ng Biblia eh. Kasi minsan nalalangin tayo,
We asked amiss, sabi Biblia. Humingi tayo na walang nangyari. Kaya bakit? Humingi tayo na walang kabuluhan. Kaya kung manalangin po tayo, mga minamahal, kailangan sabihin mo sa Diyos, ipupos mo, ano ba talaga ang problema na ginihiling mo sa Diyos? Yan ang sabi ng Biblia, let your request be made known to God. Kailangan malaman ng Diyos ano talagang hinihingi mo sa Kanya. Kaya huwag ka na mag-isip pa man ng ano. Be careful for nothing, but in everything, and everything by prayer and supplication with thanksgiving. Kasama pa rin pagpapasalamat. Amen. Yung lahat ng bagay, ang Diyos ang nakaalam. Amen ba? Be careful for nothing but in everything, lahat. Sa bawat bagay, lahat ng bagay, dalhin mo sa panalangin. Kung hindi ka marunong manalangin ka nakaluhod, lumuhod ka na. Hindi ka marunong manalangin ng pupuasa ka pumasting ka na. Kasama yung karaingan mo. Supplication kasi yung karaingan. Prayers of all prayers. Nga mayroong pasalamat. Amen? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Saka pa lang, give us this day our daily bread. And forgive us, and those to forgive us who trespass against us. And lead us not into temptation, for thine is thy kingdom and the power forever and forevermore. Kung manalangin man ka sa katapusan, pasalamatan ng Diyos at ang pinakamataas nga kapurihan, ibigay mo pa rin sa Kanya. Lord, thy will be done. Lord, kung kalooban mo ito, lutasin mo, ipagalob mo sa akin. Thy will be done on earth as it is in heaven. After that, hingi ka na. Give us this day our daily bread. Bigyan mo ako sa arto ng araw-araw. Araw-araw na tinapay. Daily bread. Kaya kung manangin kayo, hindi lang ngayon. Araw-araw. Araw-araw mo papalayan kong negosyo, Lord. Araw-araw mo magdala ka ng kliyente, Lord. Araw-araw ko maraming bibili dito para maubos tong timaninda ko. Araw-araw, sabi and give us this day, our daily bread. Lahat. Araw-araw. Daily bread. Hindi lang ngayon. Yun po ang itawag na specification of prayer. Nga sabi dito, let your request be made known to God. Ipaalam mo sa Diyos kung ano talaga ang kahilingan mo. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Diba? In 4 ways, parang ganyan Diyos tutasin. Una, para bigyan ka ng kapayapaan. Mawala ang problema mo sa problema. Mawala ang kabalaka mo sa problema. Amen ba? Pangalawa, providing divine wisdom. Upang lalo kang bigyan ka ng Diyos ng divine wisdom. Yung